Ninong Bob, tatanungin kita ngayon. Gusto ko sagutin mo ng maayos, ano? Willing ka ba, Ninong Bob, i-give up ang pagiging founder alang-alang sa katahimikan? Gusto po kayong lahat. Welcome back po. Kuya Rob, ang tagal ng EDSI. Grabe, ang nangyari kanina, guys. Grabe. EDSI na para sumigaw ulit ako. Ay, yan. Panoorin po natin lahat. Sana po kahit hindi yung favorite love team po ninyo, sana po ay panoorin nyo rin po yung mga charity natin, mga ibang Kalingap Angels na atin din naman tinutulungan. No? Yan, nakaraan kay Inkit. Yan. Deserve din ni Inkit na mapabahayan. Kaya yun, bali siya po yung isusunod kong pabahayan. No? Sa Kalingap Angels, batch 2. Sana pangalawa na siya sa batch 2 kung hindi lang natanggal si Marilyn. Pero yun, next na po si Inkit. Yan. Kaya naman natin pagsabayin. Pero, yan. Bro, malungkot daw ba o masaya? Naku! Hindi ko na nga alam kung ano ba. Halo-halo na naman eh. Halo-halo na naman. So, bukasan nyo na po mapanood po yung vlog natin kanina. Bali, dalawa po na vlogs natin. Supportan nyo rin po mga Kalingap yung Rajel, no? Bukas ko po i-upload yung Rajel. Kuya Bob, asan ka na Kuya Bob? Wala si Kuya Bob, guys. Tinakasan tayo. Nagtampo ata si Kuya Bob nung sabi kong papalitan ko na ng founder ang Danjoy. Mukhang nagtampo si Kuya Bob, si Ninong Bobby. Sana wag palitan si Kuya Bob. Nagkakagulo kasi guys, kaya naisipan ko kung dapat bang palitan ko si Kuya Bob o ano. Nagkakagulo sa sa paligid ng Danjoy. Sa Danjoy, walang problema dun sa dalawa, kay Joy at Dan. Pero sa paligid nila, parang ang daming issue. Hindi ko alam kung bakit. Pero supporters, walang problema sa supporters ng Danjoy. Alam niyo po ba, sa live selling namin, ang daming Danjoy po na nag-order, no? Kahit hindi po Danjoy ang nakaupo. Ang daming nag-o-order, no? Sana ganun din po ang Etsy at Jomcar. Supportahan niyo po ang ating live selling para sa ating beneficiaries. Tama, kagaya ni Dr. Love, siyang naka-scout. Yun man talaga ang rules. Pero nagkataon lang na nang dahil kay Ninong Bobby, nabuo ang Danjoy. Kaya malaki din talaga ang papel ni Ninong Bobby kung bakit may Danjoy, no? Siya yung parang nag-push. Siya yung nag-open ng pintuan. Huwag kayo mag-alala, wait natin sasabihin ni Boss Rob. Ayan. Ninong Bob, tatanungin kita ngayon. Gusto ko sagutin mo ng maayos, ano? Willing ka ba, Ninong Bob, i-give up ang pagiging founder alang-alang sa katahimikan? Ayan. Tanungin natin kung ano ang magiging sagot ni Ninong Bob. Huwag palitan si Kuya Bobby. Siya nakipaglaban sa Danjoy mula umpisa. Grabe si Kuya. Willing po ako. Ay! Grabe si Kuya Bob. Willing daw siyang kung ikakatahimik ng Danjoy. And congrats ulit sa Danjoy. So, bibigay ko sa kanila. Ready na yung check-in nila. Ready na yung check-in ni Joy na matatanggap po sa kanilang first live selling sa Velvet Box. No? So, yan yung sinasabi kong perks. Isa sa perks ng ambassadress natin. Dagdag income din, no? So, being ambassadress is talagang privilege po talaga. Bakit? Kaya yon, malaking tulong din talaga sa kanila. So, ang total po ng sales, ano na po ito net na ito yun itong matatanggap ni Joy. Hindi ito yung total nung nabenta, hindi ito yung total nung gross. Ito na po yung net na ito mismo buong buo na makukuha ni Joy, no? So, ang total is 23,000 pesos. Grabe. Palakpakan tayo, guys. So, makakatanggap po si Joy ng 23,000, guys, no? Yun yung commission na niya yon. Guys, 2 hours lang po silang nag-live selling. 2 hours. And nasa usapan nila yon kung magkano bibigay niya kay
Dan, pero alam ko merong din bibigay kay Dan, ano? Pero nasa kanila yun. Pero ang sabi ko sa kanila, hanggat maaari, mas malaki yung para kay Joy kasi siya yung beneficiary natin. Di ba guys? 23,000 pesos, buo na niya makukuha yun kasi yun na yung commission. Grabe. Yan yung sinasabi ko, no? Yan yung sinasabi ko na kaya ano, itong pagpili ko sa kanila bilang ambassadress is para sa kanila din ito, no? Para sa future din po nila. Kasi kung tutusin, pwede naman kaming maghanap ng ibang ano, 'di ba? Ng ibang pwedeng mag-model kasi kaya naman natin mag ano pa tawag diyan, mag-scout or mag-discover pa, 'di ba? Siyempre, gusto natin patapusin silang makagraduate, no? Kaya congrats sa Dan Joy and lalong-lalo na kay Joy. 2 hours lang siyang umupo. Grabe. So, yun. Sa next Monday po is EDSI. EDSI naman, guys. So, supportahan niyo po mga ka-EDSI this coming Monday, ang first live selling ng EDSI. Diyan natin makikita kung paano sila live selling, no? Kasi mga mahihiyain itong mga ito eh. Kaya naman sana namin mag live selling twice a week kaso ngayon nagsisimula pa lang po kami, kinukulang pa po kami ng tao. So, kailangan pa namin mag-adjust. Pero yun, congrats. EdPow, sigurado malaki din ito. Puro sold out din yung kanilang mga nabenta, no? I think di naman ito malalayo. So, congrats po. So, ayan guys, nag-vlog kami ng Jomcar kanina, no? Grabe yung mga nangyari. Haluhalong emosyon. Iba talaga guys, no? Iba ang mararamdaman mong emotion pag nag-nood ka ng Jomcar. Parang may soul eh. Yung habang nanonood ka eh, parang may magnet. Parang may magnet guys. Kaya yun. Bukas naman, EDSI po yung vlog namin. Kasi kadalasan magkasunod yan eh. Jomcar sunod EDSI. Kaya back to back po yan guys. At syempre, sa mga di pa nakakaalam, may makapabahay po tayong i-ribbon cutting. Pagbalik nila Kuya Bal, ma-ribbon cutting tayo sa bahay ni Maribel. Yes, iba talaga ang Jomcar. Iba-iba po sila. Ibang emotion sa EDSI. Iba naman ang emotion sa Danjoy, sa EdPow, sa Ragel. Iba-iba po. Kailan live selling ng Jomcar? I think after ng EDSI or hindi, di pa pala. After ng EDSI meron pa eh. Sila sa Edward pa. Ay, sila Jovi at ano pa. Jovi at Queen. Sila yung magka-partner. Saka pala guys, no, sa mga scouter natin dyan, dahan-dahan lang po tayo sa pag-vlog po sa ating beneficiaries, no? Kasi yan, iniwasan natin na masyadong ma-overexpose po sila. Pitik-pitik lang. Once a week, pwede na yon, once a week, tapos scout. Kasi alam nyo naman guys, mahaba-haba pa ang ating lalakbayin. Mahaba-haba pa ang taon na paaralin natin yung mga yan. No? Kaya minimaintain natin yung views nila. Pwede naman mag-vlog sa mga sa mga paligid, sa pamilya, wag lang yung basta wag natin masyadong yan. Alam naman na natin yan kapag masyado nang na-expose. No? Wala pa akong vlog pero masyado nang na-expose sila. So, hinay-hinay lang. Di ba? Nasa rules naman yan eh. Hindi lang masyadong napag-uusapan. Pero yung dating rules, ganun pa rin. May rules pa rin tayo. Huwag kalimutan yung rules natin. Si Dr. Lab, puro Beyonce. Naku, Doc. Puro ka daw Beyonce, Doc. Basta, yun nga. Huwag tayong masyadong tawag dyan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Kasi pag nalaos yan, guys, paano na? Paano na, guys? Pero sa tingin ko, di naman yan mahal. Hanggat maintain natin yung huwag masyadong overexposed kasi magsasawa ang tao talaga. Kung tao magsasawa, yan hindi habang buhay viral ka po. No? Hindi habang buhay viral. Agree ka lang overexposed sa mga angels. Pinapayagan naman natin yung mga mga pitik-pitik, wag lang yung palagi na lang, di ba? Minsan nawawala yung excitement namin na nanonood kasi laging topic. Oh, di ba? As a content creator, alam na natin yan. Alam na natin kung paano yung i-balance eh. No? Kaya, okay lang sa live. Alam mo, live, pag-usapan.
Pero yung pag ano talaga, yung nakikita na or di ko pa na-vlog then na-update na, yun yung nakakasira talaga. Sabi ni Kuya Bal, once a week lang content ang love team pag may nagabag penalty. Ay, grabe, laki ng penalty nito, guys. Pag reactor, walang problema sa reactor. Iba naman ang reactor, guys. Siyempre, unfair naman yun. Kasi ang reactor, wala naman yan makukuhang video sa Angels. So, okay lang na i-topic nila ang ano. Okay lang na i-topic nila ang mga love team natin. Kasi reactor naman po yan. Huwag palitan si Bobby, siya ang naghirap sa Danjoy. Eh kaso willing ka daw siya. Yung dalawang reactor mo sumasama din sa iyo. Tapos nagla-live pa sila. Sino naman? Sila Kuya Nel, Kuya Jens ba? Bira naman nilang nagtatopic lang naman sila. Di naman nila talagang papakita sila Carla. Ano lang, tinatopic lang naman po nila. No? Kung papakita man nila, pitik-pitik lang po. Or kung may mga okasyon. Pag may okasyon kasi, ano yun, walang problema doon. Kagaya may mga birthday, kainan, okay lang yun, open vlog yung mga ganun. Pero pag nagpo-vlog ako, yun yung mali. Yun yung mali ko. Or kapag di ko pa nagpo-vlog, yun yung bawal sa rules. Ngayon, it's Vian turns na mag-help sa Kuya Rab niya para sa pabahay. Through the views. Yes! Opo, tama po yun. At hindi lang po ako natutulungan niya. Pati po sarili niya natutulungan niya. Ano? Kasi syempre kada vlog natin is may nakukuha siya, no? Na pera, di ba? Malaking tulong. Sabi ko nga sa kanila, nung after nung ribbon cutting, kinausap ko silang lahat, silang family, sila nanay, tatay. Sabi ko, so yan ay, tapos na yung bahay nyo, medyo malaki-laki to. Hirap i-maintain. And the next step siguro is mag-negosyo. Kasi wala naman silang ibang pagkakakitaan. Sabi ko sa kanila, wala pong ibang makakatulong sa inyo kundi si Viancy. So, yan, advice ko lang na yan, palaging maging active si Viancy tuwing may vlog, tuwing kailangan ko siya. Yun lang naman yung sinabi ko sa kanila. Kasi trabaho na to ni Viancy, habang nag-aaral siya, scholar siya, nakakatulong po siya sa kanyang pamilya. No? Pero di naman natin siya yung to the point na sasagarin na pagod na pagod. Hindi naman po ganun. Kasi sa isang buwan, ilang beses ko lang naman din na-meet si Viancy. Nagbablog kami. Kaya sabi ko, Nay, malaki ang bahay nyo. Wala kayong regular na trabaho. Ang negosyo, magkano lang kinikita dyan, nagsisimula pa lang kayo. Walang iba makakatulong sa inyo kundi ang kalingap, kundi si Viancy. Si Viancy is kalingap na, no? Kalingap na si Viancy. So, part na ito ng kanyang trabaho. Kaya, yun. Ang kailangan ko lang, ang request ko lang sa kanila is yung kanilang presence, no? Yung tawag dyan, yung appearance. Yun lang naman. Wala nang iba. No? Wala naman tayong ibang hinihingi. Kasi, ang dali lang naman guys mag-vlog, di ba?